Ang inyong pong lingkod ay narito ngayon sa harapan ito at ating pong matutunghayan ang gagawing pagpapalat at pagpupromote ng Diyos. Promotion comes from the Lord at ang ordination dito sa lupa. Walang home church, walang pastor, walang Bible school ang nagpuproduce ng manggagawa ng Panginoon. Ang manggagawa na ang manggagawa ng mula sa ating Panginoon. At ito'y bunga ng bawat panalangin. At kung ano man yung ordination na gagawin po natin dito sa lupa, ito'y pagkilala po lamang sa ordination na ginawa ng Diyos sa langit. Si Pastor Jess ay na-ordain na po sa langit at i-acknowledge natin dito sa lupa yung kanyang ordination na yun. Sige po, pwede ba natin palakpakan ang ang isa pong pastor, kapag sinabing pastor, hindi lang po dahil sa siya yung may pinakamataas na position sa loob ng church. Pag sinabi pong pastor, hindi lang po, mas maraming ginagawa. Okay po ba yan? Pag sinabing reverend, mas dadagdagan pa yung kanyang gagawin. At pag sinabing bishop, mas palawak yung kanyang gagawin. Kaya hindi po ito patungkol lang po sa title. Maraming merong title pero hindi po nagpa-function. Dahil ang title ng bawat pastor, evangelist, apostle, or kahit ang bishop, lahat po yan ay divine na mula sa ating Panginoon. Ito po ay ibinibigay according doon sa gift na meron ng isang tao na ibinigay ng Lord sa kanya. Si Pastor Jess, nakita po namin yung kanyang gift at yung kilos ng Diyos sa kanyang ministeryo. Nasa kanya, sa ilalim po ng kanyang leadership, meron po siyang mga kapastoran at nakikita rin po natin na ipapanganak ang maraming church ng radical faith. Pag sinabi pong bishop, biblically, ito po ay para kapantay o pareho ng pastor at ng elder. Yung po ibig sabihin, appointment na ibig sabihin ay pastor. So pareho lang po ito. Pero biblically, makikita po natin, yung tinatawag na elder, alam niyo kung sino? Yung tinatawag na elder sa Bible, si John the Beloved. Yung mga apostle din, na pag sinabing elder, hindi lang yung basta matanda sa loob ng church. Pag sinabing elder, ito po yung mga haligi ng iglesia. Sila po yung mga matatagal na kung saan doon sa ministeryo, eksperyensado na sa ministeryo. So hindi po ito basta-basta manggagawa. Kaya po pag sinabing bishop, denominationally, pag sinabi pong bishop, ito po yung nag-o-oversee sa maraming church at meron pong mga kapastor na nag-o-oversee siya ng mga pastor sa ilalim ng kanyang leadership. Okay. So kaya si Pastor Jess, isa sa mga prophetic word na pinitawan po sa kanya, Pastor Jess, magtatatay ka sa maraming mga kabataan at maraming kabataang pastor na tatawagin ng Panginoon. Marami ang magpapa-affiliate sa iyo, marami ang lalapit sa iyo, marami na isang katipulan palalakasin ng Lord ang kanilang buhay. Sa pagitan ng buhay mo, at gusto kong sabihin sa iyo, Pastor Jess, ang buhay mo ay regalo ng Diyos sa church mo ito. Salamat sa iyong buhay. Regalo ng Diyos ang buhay mo sa iyong pamilya. Kaya ikaw ay tunay at tinawag ng Panginoon sa ministeryo ito. At ihanda po natin ang ating mga sarili church. Nais ko po kayong tanungin, ano man po ang nais na ipagawa ng Diyos kay Pastor Jess na ngayon ay ma-ordain bilang bishop ng Radical Faith Christian Church? Tayo po ba ay nakahandang magsuporta po sa kanyang ministeryo? Pwede mo bang sabay-sabay? Tayo po ba ay nakahanda na sumuporta para kay Pastor Jess? So tayo rin po ba ay susuporta sa ating dalhin ng Lord? Kung sakali ng inyong bishop ay tawagin ng Diyos, dalhin po siya sa Amerika. Tayo po ba ay nakahanda po ba tayo na ipagkatiwala siya sa Lord at hindi po natin siya ipagdadamot sa ating Panginoon? Kung siya po ay tawagin sa Africa, tayo rin po ba ay nakahanda na siya ay i-release sa iglesia nito? Kung siya po ay tawagin sa Ukraine,
Parang kasamanan ano. Pero alam niyo po, yan po ang magiging galaw ng bishop. Pero ang bawat katagumpayan na mangyayari sa ministeryo ni Bishop Jess ay katagumpayan ng iglesyang ito. Kasama kayo sa pagpapalang ito. Amen? So sige po, ngayon ay tawagin po natin. Pwede ko bang i-request ang lampara? Buti na lang meron kang light. Tayo, you are the light of this world. Tayo raw po ang liwanag sa mundong ito. Dati po gumagamit po kami ng salt. Pero ang salt po, sabi po ng Bible, sabi ni Jesus Christ, kayo ay asin sa sanlibutan ito. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pa ito mapapanumbalik? At kapag tinignan po natin yung pong talatang iyon, doon na po nagtapos. Pag sinabing asin ay self-sufficient, na ibig sabihin, sa kanya nang gagaling yung kanyang alat na yun. So tayo po ay katulad ng asin. Pero nung ang tao ay nahulog sa pagkakasala, katulad po tayo ng asin na nawalan ng alat. At hindi po natin kayang solusyonan yon sa ating mga sarili. Hindi mo na kayang panumbalikin sa iyong sarili yung alat na tinatawag ngayon. Kaya kapag sinabing you are the salt of this world at sinabi roon, hindi mo na mapapanumbalik pa yung alat na yun, ibig sabihin walang solusyon po doon. Ang tanging solusyon po lamang walang iba kundi si Jesus Christ. At ang kanyang solusyon sa pangalawa, sabi niya, you are the light of this world. Pag sinabing ikaw ay liwanag o ikaw ay ilaw sa mundong ito, kapag yung kandila na yan o yung ilaw na yan tinanggal po natin, ang tawag po dito ay gasera lang o lampara lang. Okay? Pero kapag nagkaroon na siya ng liwanag doon sa loob, ang tawag po natin sa kanya isa na lang ilaw. Ito ay ilaw. Tayo yung lampara, si Jesus yung liwanag na dala-dala po natin. You are the light of this world. Na ibig sabihin, kapag wala yung liwanag sa loob, hindi ka rin magliliwanag at baliwala ang buhay po natin. Pero dahil sa tayo po ay tinawag upang magliwanag, ibig sabihin, dala-dala natin si Jesus na liwanag sa buhay po natin. Kaya ang lamparang ito, tanggapin mo, Pastor Jess, bilang simbolo ng iyong ministeryo na kahit saan ka magpunta, ikaw ay magliliwanagin ng Panginoon na kahit saan ka magpunta sa bawat ministeryo gagawin mo ang tao, makikita nila si Jesus sa iyong buhay, makikita nila ang bawat liwanag na yan. Ngayon po, diringin po natin ang Biblia at tawagin po natin si Prophet Mark Lester. Bishop Jess. Ito ang salita ng Panginoon. This is the highest authority here on earth. And with the wisdom of God is in this book. This is the book of life. Many lives will be transformed by the message, by the gospel, and by the power that will accompany the gospel. Pastor Jess, Bishop Jess, gamitin ito to correct, to rebuke, and to encourage the church, because this book is the highest authority that we have. Thank you, Lord Jesus. I pray, Lord God, that Bishop Jess, Lord God, will receive revelation, not just the logos, Lord God, but the Rhema revelation of your word. I pray, O Lord, that everywhere he goes, Lord God, he will proclaim your gospel, your message, the fullness of your message, Lord God. Ang salita po na ito, Panginoon God, ay magbibigay ng buhay, pag-asa, kagalingan sa bawat tao na ma-encounter niya, Panginoon, in his life. Salamat because this Bible, the Word of God,
is also the Lamb of God upon His people, God. You will guide him in all truth. Pastor Jess, tanggapin mo yung Biblia na ito. Receive the power and authority of Jesus Christ. Amen. Tingin natin, Mr. Jess, nakabalo. Dalawang pastor, pwede bang isuot natin sa kanya? Yung robe. Ang robe ay sinisimbolo ng righteousness ng Lord. Na ito'y ibinibigay sa iyo ng Panginoon mula sa kalangitan. Nadala-dala mo ang righteousness na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon mula sa krus ng Kalbaryo. Gawin din ang stone nito na sinisimbolo ng iyong authority, purity sa harapan ng Panginoon. At ang buhay mo mismo ay gagamitin ng Diyos at babasahin ng mga tao ang iyong buhay at makikita nila ang righteousness and purity na unang example sa Iglesia. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito ay pagkisimbolo ng Lord na siya mismo binibihisan ka ng Panginoon. Sabi ng Lord, tapos na yung mga panahon ng kahubaran. Tapos na yung mga panahon ng kawalan. Tapos na yung mga panahon na katulad ng alibughang anak na nagdarako. At sa iyong pagbabalik, katulad rin ng alibughang anak na siya'y binihisan, ibinalik ang kanyang kupol. Lahat tayo, ikaw ngayon, inaatasan maging bishop. Hindi lang dahil sa goodness ng meron tayo, kundi dahil sa Ama, sa goodness ng ating mga kasalanan. Ganon kabuti ang Diyos. Sabi ng Lord, anak, pinagkakatiwalaan kita. At kahit kailan, hindi ako nagkamali ng pagtawag sa iyo. Ikaw, anak kong tinawag, pinagkatiwalaan at pagkakatiwalaan pa sa mas maraming bagay. Ang staff na ito ay sinisimbolo ng pagiging shepherd ng isang pastol. Laging may hawak na tungkol na sa tuwing mahuhulog o nasa bingit ng kamatayan ng isang tupa. Ito ang ginagamit niyang pang-alawin. Ito rin ang ginagamit niyang pag-guide sa mga naliligaw na tupa. Ito rin ang nagsisilbi niyang pamalo sa mga gustong umagaw o pumatay doon sa tupa. Kaya ang tungkol na ito ay sinisimbolo ng pagmamahal sa tupa, pag-aalaga sa tupa, at authority upang pangalagaan ng tupa. Kaya katulad din ng katanungan ni Jesus kay Peter, Peter, do you love me? Yung tinatanong sa iyo ng Lord. Jesse, do you love me? Then feed my sheep. Palakpakan po natin ang Lord. Ngayon nakita ang lumindi mo po nila sa oras ito, hawak mo ang tungkol. Tawagin ko po lahat ng mga pastor sa oras na ito. Ang pamilya po ni Pastor Jess. Family po ni Pastor Jess. Ang pagkatawag po kay Bishop Jess.
kung ano po yung ministeryo na kanyang nagagampanan ngayon, ay meron po kayong parte sa ministeryo nito. Ang panawagan niya ay panawagan din ng buong pamilya. Hindi kayo dapat ma-pressure, kundi dapat ito ay inyong karangalan at ito ay isang privilege na dapat ninyong panghawakan. Sa inyong pamilya, sa inyong buong pamilya, ang buong pamilya niyo po ay may divine protection at pabor ng ating Panginoon. Pinigay ko po si Pastora Yel, Pastora Sheena, na magbigay ng blessing, ng prayer and blessing sa pamilya at pastor. Sibo na niya natin yung Pastor. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa buhay ni Sir Jesse, Lord God. Father, I declare right now, Panginoon, patuloy mo silang empower, Lord God, hallelujah, for the promotion, Panginoon, na hindi lang kay Pastor Jesse, kundi sa buong pamilya niya, O Lord God. Father, I pray, Panginoon, hallelujah, na in this season, Panginoon, sa panibagong level, Panginoon, ang kanilang ministeryo, lalo mo po silang magbukurin, Panginoon, O Lord God, hallelujah, sama-sama, Panginoon, sabay-sabay silang magtataas ng kamay para sumunod at maglingkod sa iyo, O Diyos, hallelujah, and I declare right now, Panginoon, hallelujah, meron din panibagong wave ng pagpapala, Panginoon, ang darating sa kanilang buhay, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Father God, hallelujah, hindi nila po problemahin ang provision mo, Panginoon, para sa misyon at pagkakatiwala mo sa kanila. You will take care of it, Panginoon, Lord God, hallelujah. I declare masaganang provision right now in the name of Jesus. I declare yung pag-iingat sa kanilang buong pamilya, walang sakit at karamdaman, Panginoon, Lord God, as they follow you, O Lord God, hallelujah. Lord, I believe you will take care of the whole family, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Father. Salamat, Panginoon, sa family ni Bishop Jesse, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, Lord God, patuloy po namin silang dinedeklara ng Panginoon. Na patuloy ninyo, O Diyos, na pagsama, O Diyos, ano man ang kanilang decision making, O Lord, as a family, I pray, Lord God, na sila ay, Panginoon, ay mag-unite, Panginoon, maging united lagi, Panginoon. Every time na sila magdidesisyon, Panginoon, ito ay as a family, in the mighty name of Jesus, kasama kayo, aming Diyos. Sila, Panginoon, ay tatawag sa iyo, Panginoon, every time na sila, O Diyos, ay magdidesisyon, Panginoon. Ikaw ang kanilang tatanungin, O Diyos. I pray, Lord, for your direction, O God. Sa family nila, O God, ikaw ang magbibigay sa kanila, Lord, ng revelation, ng direction, O God, sa kanilang buhay, Panginoon. And let your love, Panginoon, sa pamilyang ito, Panginoon, hayaan mo ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang laging manaig, Panginoon. And I declare, Lord God, more of your blessing upon blessing in the mighty name of Jesus. And salvation, Lord God, sa kanilang paglilingkod, Panginoon, marami pang kanilang pamilya, Lord God, ay maaabot ng iyong salita sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Rosike Tesla. Yamasike Tesla. Lamasike Tesla. Bishop Jess, bago kami pumunta sa lugar na ito, I just received a word from the Lord. I received the word Germany. And I keep thinking the Spirit and the Lord told me, pinalala sa akin ng Lord si Reinhard Bonnke. And I believe that the same portion of the Spirit that rests upon Reinhard Bonnke, receive it in the mighty name of Jesus. By the power of the Holy Ghost. Thank you, Lord. I pray, O Jesus, many people, captives will be set free by the words, by the message, by the gospel that you will carry. I thank you, Lord, for the message of grace will be heard through His mouth. The message of salvation will be heard through towns, through nations, Lord God, across the globe, around the world, in the name of Jesus, O God.
flow in your ministry. I declare in the mighty name of Jesus, you will see the hands of God moving in the midst of the people that you're with. God will be with you. He is your Emmanuel. The Lord is with you. God is with you. Lord, I thank you, Lord God. I declare also that the spirit of influence will be increased in the mighty name of Jesus. Like of Jabez in the name of Jesus. Extension of God. Expansion of territories. Boundaries to boundaries, oh God. No limitations in the mighty name of Jesus. No more limitations in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ang bawat regions, lalawigan ay magbubukas sa pangalan ni Jesus. The Lord will connect you to people even in high places. You have that anointing. Because the anointing that is upon your shoulders is big. Your report star general, our dear friend, Bishop Jets. Do not look down on yourself. God has been called you to be one of His generals in these last days. Romo seke rebesa hakeremas. Lord, I pray for the spirit of humility na meron po siya. He is a humble man of God. And we pray, Lord God, that we still the same person, the same humble man, like David, O God, who seeks after you, whose hearts follow after you, O God. I pray, O Jesus, kung paano mo, Panginoon, in-exalt, Panginoon, si David. Pinakatiwalaan sa maliit, Panginoon, O God. Ipagkakatiwalaan sa malaki. And the Lord, proven, and you prove yourself to God faithful. And the Lord will give you the mas malaking ministry. You will be given much in the mighty name of Jesus. I declare also the vehicle that you need, yung sasakyan na pinagpipray mo, Pastor Jess, I declare in the mighty name of Jesus. This is a prophetic decree. In the mighty name of Jesus, this blessing is for you and for your family and for the ministry. Lord, release the wealth of heaven right now. Thank you, Lord God. You will increase, oh God, the level of support, the enablers in the name of Jesus. I command those people in the name of Jesus. I thank you, Lord God. Marami, Panginoon, tao magsusupport sa taong ito, Panginoon, God. Because this man's heart is beating after you, O God. Salamat, Lord God. I pray, O Jesus, bibilis ang mga sitwasyon, ng mga panahon, Panginoon, O God. Execution of things. Nakikita ko yung word na execute. Immediately execute. What the things in your mind, don't hesitate. I am with you, says the Lord. Execute what wisdom, what knowledge, what revelation you receive from me. Execute it without delay. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. I declare also angels of God working on His behalf. I also, Lord God, ask, God, that you strengthen His body in the name of Jesus, like Jesus was strengthened by the angels in the day of temptation of God, the days of temptation. He strengthened this man of God. I declare, O God, fruitfulness, Panginoon, O God. I declare divine health in the mighty name of Jesus. Divine health, O God. Si Pastor Jess, Panginoon, ay hahayo, Panginoon, hindi mapapagod, Panginoon. Tatakbo, Panginoon, O God. Hindi siya mapipaint, O God. He will soar like eagle. Soar like eagle in the name of Jesus. Soar high, soar high, soar high in the name of Jesus. I thank you, Lord. We thank you, Lord God. The body of Christ is so grateful to God for this man, God. Grateful to God. The body of Christ is welcoming this general, this servant of yours, O God. And we are happy, O God. In behalf of the body of Christ, Lord God, we are happy, O God, na dininig mo, Panginoon, ang panalangin ng mga tao na mag-raise up ng mga manggagawa, Panginoon God. And your
Lord, today is indeed a great day for Bishop Jess, to his family, to the church. We are so grateful, O God. Thank you, Lord God, for witnessing a time such as this, O God. A divine encounter, a divine ordination that comes from above. And thank you, Lord God, this is your perfect will, O God, for your people, O God. To see your people get promoted, conquered places that needed to be conquered in the name of Jesus. Papaalala ko ulit, Pastor Jess, go north in the name of Jesus. There's special assignment for in the north waiting for you. A great assignment in the name of Jesus. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for the charisma of God. Binigyan ka ng Lord ng gift to connect. And that is your edge. The skill set that God given you, the process that you've been through. You're indeed a seasoned man. Salamat, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga na-experience ng Panginoon. He is proven faithful on little things. And now, Bishop Jess, be faithful to what is given to yours now. In Jesus' mighty name. Sige po, i-enhance po natin. Patok po natin ating kamay ng Pastor Jess sa oras na ito. Sige po, lapit po kayo, mga pastor. Diyos para sa iglesia ito. At ngayon naman, nireregalo ka ng Diyos para sa body of Christ. Kaya sa oras na ito, Greserio Jesse Samonte ay aking inaatas na inaapon, itinatalaga as the Bishop of Radical Faith Christian Church at part ng Shechem Ministry at ng UBCP. Right now, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I pronounce you as the Bishop. Palakpakan po natin. Pwede mo ba natin puntahan ngayon si Bishop Jesse Samonte? Saan po natin, congratulate po natin yung
RFCC, Radical Faith Church. And congratulations po Sir Bishop Jesse. Ayan. So, masanay na po tayo, Bishop Jesse. Ayan. So, we would like to give you this certificate that says Radical Faith Christian Church Certificate of Ordination. Know ye all men by this presents that Licerio Jesse V. Samonte Jr. having responded to the call of God to Christian ministry and having satisfied all the requirements for consecration as Bishop of Radical Faith Christian Church, we, the Ordination Council, having carefully examined this person's moral character, soundness of doctrine, and leadership qualifications of this person for the work of the ministry, do hereby award this certificate, granted this 24th day of September 2023, signed by Bishop Bill C. Garcia.